Bigyang pansin ang sasabihin ni Putin ngayon. Muli, nais kong kausapin ang mga sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine. Angkinin ninyo ang kapangyarihang nasa inyong sariling mga kamay. Mukhang mas madali pang makipagnosasyon sa inyo kaysa sa gang ngayon ng mga adik at mga neo-Nazi na nakapwesto sa Kiev. Nangyari yon noong 2022. Iyan ang opisyal na bokabularyo ng Kremlin. Iyan ang laging palabas sa Russian TV. Para kay Putin, hindi lehitimo si Zelensky bilang presidente. Isa siyang kaaway na dapat wasakin at wala siyang problema sabihin ito sa lahat. Pakinggan mong mabuti ang pangalawang clip. 4 na taon ang lumipas. Narinig ko ulit na handa raw ang panig ng Ukraine, si Ginong Zelensky, para sa isang personal na pagpupulong. Naiintindihan mo ba ang nangyari dito? Maaring mukhang maliit na detalye lang ito, simpleng palitan lang ng mga salita. Pero kapag ang isang tao na ilang taon nang tinatawag ang isang tao na isang adik na neonasista ay biglang tinawag ang parehong tao na Ginong Zelensky, may malaking nagbago. At hindi ito nagkataon lang, hindi nagkakamali si Putin sa mga salita niya. Bawat salitang pinipili niya ay pinag-iisipan. Kung maintindihan mo ang nasa likod ng dalawang salitang ito, maintindihan mo ang isang bagay na pilit na itinatago ni Putin. Pero hindi lang ito tungkol sa digmaan. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas likas sa tao kaysa roon. Isang bagay na nakita o naramdaman na ng lahat sa sarili o sa iba. Para maintindihan kung anong nagbago, kailangan nating bumalik sa ika-9 ng Mayo, 2026. Ang araw ng tagumpay, ang pinakabanal na petsa sa kalendaryo ng Russia. Taon-taon, mula pa noong 1965, ginagamit ng Russia ang araw na ito para ipakita sa mundo ang kanilang lakas militar. Mga tangke, misil, jet fighter, mga bomber. Ito ang araw na sinasabi ng Kremlin sa mundo. Malakas kami, kinatatakutan kami, hindi kami matatalo. Pero ibang taon na ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 20 taon, naganap ang parada ng walang anumang kagamitang militar. Walang mga tangke, walang mga misil, walang mga armored na sasakyan na gumugulong sa Red Square. Malabo ang paliwanag ng Kremlin, anila dahil ito sa kasalukuyang sitwasyong operasyonal. Sa madaling salita, nasa Ukraine ang mga tangke. At yung mga wala sa Ukraine ay natatakot magpakita sa Red Square dahil baka maunahan pa sila ng drone ng Ukraine. Pag-isipan mo yan. Ang Russia, isa sa 3 bansang may pinakamalaking gastusing militar sa mundo, ay natakot ipakita ang sariling mga tangke sa kabisera. Ang parada ay tumagal ng 45 minuto. Mas maikli kaysa sa karaniwan nitong inaabot. Alam mo ba kung sinong nandoon? Si Lukashenko, diktador ng Belarus na hindi lumiliban sa parada. Ang Haring Malaysia at Presidente ng Laos, ikumpara sa parada noong 1 taon. Nandun si Lula. Nandun si Xi Jinping. Ngayong taon, nagpadala lang ang Tsina ng isang kinatawang mababa ang ranggo. Pero may isang bagay na mas mapagpahiwatig pa sa parada na yon. Isang bagay na hindi pa nangyari kailanman sa kasaysayan ng Rusya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, nagmartsa ang mga sundalong hilagang Koreano sa Red Square ng Moscow. Ang mismong mga sundalong ito na lumaban sa rehiyon ng Kursk sa lupa ng Rusya upang tumulong na ipagtanggol ang teritoryo ng Rusya laban sa Ukraine. Tinawag sila ng tagapag-anunsyo ng mga bayani. Mga bayani, mula sa bansang halos walang pagkain para sa sarili nitong mamamayan. Nagmamartsa para ipagdiwang ang tagumpay ng Rusya sa ikalawang digmaang pandigdig. At may isa pang detalye na halos walang nagbanggit. Ilang araw bago ang parada, may isang drone mula sa Ukraine na lumapag sa 6 na kilometro lang mula sa Kremlin. Sobrang nag-alala ang Russia sa posibleng pag-atake kaya pinatay nila ang mobile internet sa buong Moscow habang nagaganap ang event. Sa sitwasyong ito, si Zelensky, na tinawag ni Putin na neo-nazistang adik, ay naglabas ng kautusan na may koordinada ng Red Square na nagsasabing pansamantalang hindi isasama ito sa mga plano ng pag-atake ng Ukraine. Tinawag ng Kremlin na isang walang kwentang biro ang kautusan. Pero ang totoo, ang pinakabanal na parada sa kasaysayan ng Russia ay umasa sa kabutihang loob ng taong ipinangako ni Putin na wawasakin niya. Gumawa ka ng sarili mong konklusyon. Ngayon, narito na ang pinakamahalagang bahagi. Ano sinabi ni Putin matapos ang parada?
Pagkatapos patain ang mga kamera at bumalik ang mga sundalo sa kanilang mga kampo, nagbigay ng panayam si Putin. At doon niya ginamit ang ekspresyong iyon, Ginoong Zelensky. Narinig ko lang na handa si G. Zelensky ng Ukraine para sa personal na pagpupulong. Pero hindi lang yon, may sinabi rin siya na ikinagulat ng marami. Parang matatapos na ang usapin. At pansinin mo, hindi niya sinabi ang salitang digmaan. Hindi niya sinabi ang operasyon. Sinabi niya ay usapin. Parang isang negosasyong pangkalakalan na malapit ng maisapinal. Iniiwasan ni Putin ang salitang digmaan sa 4 na taon dahil kapag inamin niya, aaminin niyang siya ang nagpasimula. Pero ang salitang usapin ay nagpapakita ng mas malalim na bagay. Ipinapakita nito ang lalaking sinusubukang paliitin ang nilika niya. Palitin. Naghahanda ng daan para sa isang katapusang hindi niya pinili at hindi doon nagtapos. Sinabi ni Putin na handa siyang makipagkita kay Zelensky ng personal sa isang neutral na bansa para pumirma ng kasunduan sa kapayapaan. Pero pagkatapos lamang na maayos ang lahat ng detalye, tinapos niya ito sa pagsasabing, ito dapat ang huling hakbang, hindi ang simula ng negosasyon. Mukhang matatag at kumpiyansa, pero isipin mo kung ano talaga ang ibig sabihin. Sinasabi ni Putin na gusto niya ng kasunduan, binubuksan niya ang pinto. Siya mismo ang nagsasabi ng salitang kapayapaan. Siyaring si Putin na noong 2022 nagsabi na ang Ukraine ay basta na lang mawawala bilang isang bansa. Pag-isipan mong mabuti ang pagbabagong ito. Sa 4 na taon, mula sa buburahin ko ang bansang ito sa mapa hanggang nais kong makipagkita kay Ginoong Zelensky. Kaya, ang tanong na natitira ay, bakit na yon? Ano ang nangyari na hindi na niya kayang balewalain? At ang sagot ay wala sa mga talumpati, kundi nasa mga numero. Sa nakalipas na 28 araw, nawala ng Rusya ng mahigit sa 116 na kilometro kwadrado ng teritoryong nasakop nila mula sa Ukraine. Para magkaideya sa laki, parang nawala ang isang buong lungsod sa wala pang isang buwan. Umiusad ang Ukraine sa timog. Ang malaking opensiba sa Donetsk, yung ipinangako ni Putin na magiging mapagpasyang dagok, ay tuluyang natigil. At nagdala ang Abril ng isang bagay na matagal nang hindi nangyayari sa Russia mula pa noong 2024. Sa unang pagkakataon sa ilang buwan, nawala ng Rusya ng mas maraming lupain kaysa sa nasakop nito. Ang totoo, nagbabago ang mapa pero sa maling direksyon para kay Putin. Alam mo ba kung anong pinakamadugo at pinakamabagal na labanan sa makabagong kasaysayan? Ito ang ibig kong sabihin. Ang labanan sa Somme noong 1916. Mga sundalong namatay para sa bawat metro ng lupa sa unang digmaang pandaigdig. Tinantiya ng mga independenteng mananaliksik sa Washington na mas mabagal ang pag-usad ng mga Ruso sa Ukraine kaysa sa pag-usad ng mga puwersa ng alyado sa Somme noong 1916. May mga trinsera at bala noon, hindi ito basta opinyon. Narito ang mga numero mula sa labanan. Ngunit may bahagi ng kwentong ito na bihirang pag-isipan. Hanggang Pebrero ng taong ito, ang Rusya ay nakapagtala ng tinatayang 1 milyong kaswalti sa militar, mga namatay at nasugatan. 1 milyon. Sa loob lamang ng mahigit 4 na taon. Ngayon, ihambing mo ito sa Unyong Soviet na inabot ng 4 na taon para manalo sa ikalawang digmaang pandaigdig at nawala ng 27 milyong tao, kabilang ang mga militar at sibilyan. Inulit ni Putin ang makasaysayang sakripisyo pero walang tagumpay na maipakita. Kumusta naman ang ekonomiya? Ang totoo, lalo lang naghihirap ang Rusya habang ginadastos nila ng bilyon-bilyon sa digmaan. Isang hindi pinangalan ng opisyal ng Rusya ang nagbuod ng kalagayan sa loob ng bansa para sa pahayagang Washington Post gamit ang isang pangungusap na nagsasabi ng lahat. Pakiramdam ng lahat na mas mahaba pa ito kaysa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero kahit ganon, wala pa rin kaming nakuha kahit isang reyon. Kaya balikan natin ang tanong kanina. Bakit na yon? Dahil dumating na ang realidad. At kapag dumating ang realidad sa isang lalaking ilang taon, nang sinasabi na siya ay nananalo, dalawa lang talaga ang pagpipilian niya. Aminin na nagkamali siya o palitan ng kwento. Hindi pwedeng basta na lang sabihin ni Putin sa mga Ruso na talo tayo. Yun na ang katapusan niya. Kaya mas sopistikado ang ginagawa niya.
Pinalitan niya ang kalaban. Sa simula ng digmaan, ang kalaban ay ang Ukraina. Ang layunin ay, syempre, wasakin, sakupin at angkinin. Pero ngayon, ang kalaban na madalas banggitin ni Putin ay ang kanluran. Pag-iiganti, panlilibak sa kasaysayan at ang pagbigyang katwiran sa mga kasalukuyang tagasunod ng Nazi. Bahagi ito ng patakaran ng mga elitista sa kanluran na mag-udyok na mas maraming regional na tunggalian. Gagawin ng Rusya ang lahat para maiwasan ang pandaigdigang sagupaan. Pero sa parehong panahon, hindi namin hahayaan na may manakot sa amin. Nais ng kanluran na limutin ang mga aral ng ikalawang digmaang pandaigdig. Naalala namin na ang kapalaran ng sangkatauhan ay napagpasyahan sa mga labanan sa Moscow, Leningrad, Rizhev, Stalingrad, Kursk at Kharkov. Hindi na ito ukol sa Ukranya. Tungkol ito sa pagkaligtas mula sa kanluran. Tungkol ito sa Rusya na biktima ng pandaigdigang sabuatan. Ang totoo, hindi aksidente ang pagbabagong ito. Isa itong estratehiya. Kung ang bigmaan ay hindi na para sakupin ang Ukraine kundi para ipagtanggol ang Rusya laban sa kanluran, anumang resulta ay maaaring tawaging tagumpay. Maaari niyang sabihin, lumaban tayo. Nakaaligtas tayo. Hindi tayo napabagsak ng kanluran. Si Putin ay gumagawa ng daan palabas. Binubuo niya ang daan para sa isang kasunduan sa kapayapaan na maaari niyang iharap sa mga Ruso hindi bilang pagkatalo kundi bilang matagumpay na paglaban. Pero may problema ang estratehiyang ito. Napapansin na ito ng mga Ruso. Tingnan mo, bumaba ang approval rating ni Putin sa pinakamababang antas mula na magsimula ang pananakop. At hindi natin pinag-uusapan ang mga survey mula sa kanluran. Hindi rin natin pinag-uusapan ang mga survey mula mismo sa gobyerno ng Russia. Noong Disyembre ng 2025, halos 78% ang approval rating. Ngayon, nasa 65% na lang ito. Sa bansang takot magsabi ng totoo ang mga tao, napakalaki ng pagbaba ng 13 puntos sa ilang buwan lang. Tahimik na kalamidad ito kay Putin. Si Gennady Zyuganov, leader ng Partido Komunista ng Rusya sa loob mismo ng parlamento, ay sinabi ng malakas ang iniisip ng marami ng palihim. Kung hindi agad kikilos ang gobyerno, pagsapit ng taglagas ay haharap tayo sa pag-uulit ng nangyari noong 1917. 1917. Ang taon na bumagsak ang Tsar. Ang taon na nagbago ang lahat sa Rusya. Ngayon, isipin mo to, sandali, kasama ko. Kung talagang gusto ni Putin ng kapayapaan, kung tinatawag niya si Zelensky na Ginoong Zelensky at nagbubuka siya ng pinto para sa negosasyon, ano ang inaasahan mong ipinapasa ng parlamento ng Rusya sa parehong linggo? Sa parehong araw na pinag-uusapan ng mundo ang 3 araw na tigil putukan na pinamagitan ni Trump. Sa parehong araw na nagsasalita si Putin tungkol sa kapayapaan, inaprubahan ng parlamento ng Rusya ang isang batas na halos hindi napansin sa balita. Pinapahintulutan ng batas si Putin na gumamit ng puwersang militar sa ibang bansa para protektahan ang mga mamamayang Ruso na inaaresto o nililitis ng mga dayuhang korte. Pag-isipang mabuti ang ibig sabihin nito. Anumang pag-aresto sa isang Ruso sa kahit anong bansa sa mundo ay maaaring gamitin bilang palusot para sa isang pagsalakay militar. Narinig mo na ang argumentong yan dati. Iyan din ang ginamit na palusot sa pagsalakay sa Ukraine noong 2022. Yung palusot na pinoprotektahan daw nila ang mga Ruso. Hindi rin aksidente na lumabas ang batas na yan ngayon. Dumating yan bilang direktang tugon sa internasyonal na tribunal na binubuo ng 26 na bansang Europeo para litisin si Putin sa mga krimen sa digmaan. Ang parehong uri ng tribunal na lumitis sa mga lider ng Nazi matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Si Putin ay nagsasalita ng kapayapaan pero nagsasandata rin sa usaping legal para sa mga susunod na agresyon. At kung may duda ka pa kung alin sa dalawang kamay ang totoo, 3 araw matapos ang tigil putukan, ang Rusya ay nagpakawala ng mahigit 800 drone sa loob lamang ng isang araw laban sa mga lungsod ng Ukraine. Pinakamalaking pag-atake simula ng digmaan. May mga batang namatay. Tinamaan ang mga ospital. Ang isyong akala natin ay matatapos na ay pumatay pa ng mas maraming tao sa isang hapon kaysa sa ilang linggo ng labanan.
At dito na tayo napupunta sa nabanggit ko sa simula, yung mas pantao na aspeto sa likod ng lahat ng ito. Tingnan mo, ang kwento ni Putin ay hindi lang tungkol sa isang digmaang natalo. Ito ay tungkol sa isang bagay na kita na ng lahat kahit minsan. Sa isang boss, sa isang kamag-anak, sa isang leader pampolitika. Ito ang kwento ng isang makapangyarihang lalaki na hindi kayang aminin na siya ay nagkamali. Na isinugal ang lahat sa isang desisyon. Nakita niyang pumalpak ito at imbes na umatras, lalo pang tinodo ang pustahan. Mas maraming sundalo, mas maraming drone, mas maraming propaganda. Dahil ang pag-amin sa mali ay mangangahulugang mawawala ang lahat. Ang kapangyarihan, ang imahe at marahil pati ang sariling kalayaan. Ang mga ganitong lalaki ay hindi tumitigil, palaging nagpapalit ng direksyon at kaaway. At inuumpisahan nila ulit ang lahat. Ang pagbabago sa paraan ng pagtrato niya kay Zelensky ay hindi dahil sa diplomasya. Sa totoo lang, ito ang pinakamalinaw na pag-amin na nagawa ni Putin. Hindi niya kailanman ginamit ang tamang salita. Isa siyang lalaking naipit na, desperadong sinusubukang kontrolin ang naratibo ng wakas bago pa man dumating ang katapusan ng kusa. Ngayon, gusto ko malaman ng opinyon mo. Naniniwala ka ba na matatapos ang digmaang ito sa 2026? Ikwento mo kung anong naiisip mo sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito na makita ang digmaan sa ibang anggulo, ibahagi mo ito sa kakilala mong sumusubaybay sa labang ito. Kung di ka pa subscribe sa channel, na yun na ang tamang panahon. Malayo pang matapos ang kwentong ito at patuloy naming susubaybayan ang bawat detalye hanggang sa susunod na video.